Manila has reached its point of saturation. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Three, two, one. Teacher Franz Castro, nagsilbing guro sa Kongreso. Ang ating pong karanasan sa Kongreso ay gusto nating dalhin sa Senado. Magsisilbing boses ng mga guro sa Senado, tuturuan ng leksyon ang mga korap at abusado sa gobyerno. Pilaban. Senator De La Rosa, naging PNP chief po kayo at nanalong senador noong 2019. At ngayon, gusto nyo po uling ma-re-elect. Gusto kong ma-re-elect dahil mahal ko ang Pilipinas. Gusto kong ipagpatuloy yung aking serbisyo bilang isang senador na gumagawa ng mga batas na makakontribute towards nation building. Ngayon po natin si Ginoong Casino. Bakit ho kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangang may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuhang hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay pulis, military o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano may natakbuhan yung mga biktima ng EJ case. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nakulong ng 2 beses. No? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Colonel Kerubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin si Ginoong Casino. Mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds. Yeah, anyway, kaibigan natin si Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hustisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit 7,000. At ilan lang ang nakasuhan ng mga pulis, ilan lang ang actually na-convict, 4 lang ho yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga. Yung mga piskal, ayaw mag-file ng kaso. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa. Hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, na sagot. Okay. Sorry po. Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 Series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa... Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno.
And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity nung kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Si Attorney Jimmy Bondoc. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular, 2015-01, na meron namang guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza. May circular daw ho. Salamat, Atty. Bondoc, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds. Diba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang sekretary na walang confi? Bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po, kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Atty. Bondoc, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds. Dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi palagay ko oras ko pa po yun at naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala
ay naniniwala ako na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Na pabor sa panukala, conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa, Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years, na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong riskyo na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang riskyo nangyari doon. In fact, konbiktado ang asa sa kaso eh. There was no riskyo. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC,
gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Attorney Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na 100 bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Former Congressman Casino, noon pong 2020, sumalang po kayo sa isang Senate hearing at natanong po kayo doon kung dapat ba na ituring na kaaway ng gobyerno yung mga miyembro ng mga militanteng grupo na dating umanib sa NPA. Ang naging sagot po ninyo dito, sabi nyo dapat patuloy ang pakikipagdialogo sa mga miyembro ng CPP-NPA at hindi sila dapat tignan bilang mga kalaban. At sabi po ng isang AFP official noon, you had one good chance to draw a line between your party list and the communists, and you missed it. Dahil matagal na pong iniugnay po kayo at ang inyong grupo sa CPP-NPA at sinasabi po ninyo na hindi naman po kayo terorista. Ang tanong ko po, bakit hindi nyo na lang po diretsahang kundinahin ang CPP-NPA? Alam nyo po, yung mga kasapi ng CPP-NPA ay mga kapwa Pilipino tayo. Mga kapwa Pilipino katulad natin. Naghahangad din ng kabutihan ng ating bayan. Maaring hindi tayo sang-ayon sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Pero kung issue at issue ang pag-uusapan, kung ugat, kung bakit sila lumalaban ng pag-uusapan, tingin ko we have more in common than we have differences. Kaya para ho sa akin, dapat hindi sila tratuhing terorista, dapat hindi sila tratuhing kaaway. Dapat magkaroon ng engagement sa kanila at yung peace talks ay isang paraan para mapag-usapan at para hanapan ng paraan para paano magtutulungan para harapin yung usapin ng kahirapan, yung underdevelopment, yung kawalan ng hustisya, yung systematic kong human rights violations, yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagbibigay ng lupa sa ating mga magsasaka. Yan din naman ang pinaglalaban nila. Bakit hindi tayo mag-usap? Bakit hindi natin pagtulungan ang mga problemang ito? Tingin ko mas mabuti yan kaysa sa away ng away, gera ng gera. Representative Casino, pakiklaro nyo na rin po. Yaman din lang na kayo po'y tumatakbo for senator. Ano ho raw ba ang ugnayan ninyo sa kaliwa? Ano ho ang masasagot nyo dun sa lagi hong pagre-red tag sa inyo? Ako ho ay isang aktivista mula pa ho nung kabataan ko. Kaya hindi ho ko tinatanggi na ako ay kaliwa. Pero hindi ibig sabihin yan na ako ay NPA. Hindi ibig sabihin yan na ako ay rebelde. Hindi ibig sabihin yan na nakikibaka ako para ibagsak ang gobyerno. Magkaiba ho yun. At tingin ko, importante sa ating lipunan, lalo na sa Senado, na merong boses na kaliwa, na merong boses para sa pagbabago, na merong boses para sa masang Pilipino. Yan po ang ginampanan ko sa Kongreso, yan din ang gagawin sa Senado. Congresswoman Castro, sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz Partilistian, Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga nagdaang taon, maging ang AFP, nagsabing
kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit nyo nang itinanggi ang mga alegasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, no, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon, sa sistema ng edukasyon at sa sistema ng ating pamahalaan. Kaya yung sinasabing left, ay inaamin ko yan. Pero hindi as member ng CPP, NPA, or whatever. So parati na lang yan, na kung ikaw ay nagsasalita ng against sa posisyon ng gobyerno, ay tinuturing kang red o tinuturing kang kaliwa. So parang nakasanayan ko na rin yan. Kaya patuloy rin yung ating ginagawa, lalong-lalo na doon sa pagsasabatas, noong mga kailangan ng ating mga guro, sa education sector at sa mga issue rin ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng mga red tagging na yan ay, kumbaga ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud left. Paano nyo kukumbinsihin, Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Well, nakikita naman po yung track record ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. Nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. At ito po yung dadalhin natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre, yung aking track record bilang kongresista. So yun po yung aking ipagmamalaki sa Senado. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na na-file ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon? Kung magiging pabor o kontra, whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang, at one point, the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC, naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction.
Congressman Martinez, veterano na po kayo sa ating politika at sa pamumuno sa gobyerno. Ano may sasagot nyo dun sa mga nagsasabi na wala naman nangyayari sa Pilipinas? Bakit ba? Gobyerno ang problema. Magsisimula sa araw ng eleksyon nitong Mayo, matalinong pagpili. Pagharap ng mga kandidato sa debating katulad nito sa pagsusuri ng mga Pilipino. Iba naman, bago naman. Hindi man sikat, pero may resume na karapat dapat pagpilian ng sambayan ng Pilipinas. Ang aking tanong sa inyo, Attorney Espiritu, ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Unang-una, ang politika ay hindi lang politika ng mga trapo. Ang politika ng mga manggagawa ay part ng ating pampublikong buhay. And that is politics. Politics is not about the ruling class. It is also about those who are ruled, kung paano sila nakikipag-engage sa ating pampublikong diskurso. That's still politics. And I have been a political leader in a sense that I am a labor leader. Bakit naman natin kikilalanin lang ang mga trapo at ang mga dynastiya na yan lang ang may karanasan sa politika? We have experience in leadership. I have been a labor leader for 10 years. Isn't that leadership that I can also bring into the Senate? Mas matindi pa nga kung ikaw ay galing sa mass movement. Kung galing ka sa political dynasties, anong napoproduce ng mga leader dyan? Nandyan ang pinaka-incompetent, nandyan ang mga medyo gumagamit lang ng mga budots, walang diskurso, walang katalinuhan na lumalabas sa kanilang bibig. Pero pag tumingin ka sa labor movement, sa mass movement, dyan ang mga pinakamagaling na leader. Kapag kayo ho ay nagtagumpay na maging senador, Attorney Espiritu, paano kayo makikipag-ugnayan dito sa mga senador na yung nga ho, binatuhan nyo ng hindi magandang mga pananalita? Dalawang agenda. Kailangan nating wasakin ang mga political dynasties at pangalawa, kailangan nating i-push ang mga social justice agenda na historical na hindi natin nare-resolve sa ating lipunan. And therefore, we should pass an anti-dynasty law and we should also pass legislation for our workers na tumaas ang sahod na maging nakabubuhay naman na sahod. Kailangan din natin i-resolvehin ang problema sa kontraktualisasyon. Kailangan natin resolvehin ang problema sa land reform. Pero sa Senado, may mga miyembro rin ho daw doon ng political dynasty. Yes, so, yes. how will you deal with them? We will force them to commit harakiri by using the power of the Senate not only to become an office senator. Okay, maraming salamat. Pero ngayon po nakikita natin na nasasangkot po yung POGO sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Dedepensahan nyo pa rin po ba yung POGO? Kailangan po nating linawing maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensahan ng POGO. Ang sinabi ko na ang POGO ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakukuha dito. At po doon, nung panahon namin, hindi po talamak ang gambling. Ang POGO po, ibang bansa ang nagagamble, tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera. No? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila, hindi makokontrol ng maigi ang operation ng POGO at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng POGO. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama. At sa akin pong tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Appointee po kayo ni dating Pangulong Duterte. Ano ho ang stand nyo ngayon dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya? Lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi na lang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensahan ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people. Attorney Vic Rodriguez. At para mas ipaliwanag ang isyong ito, makakasama natin mismo ang Dean ng Ateneo School of Government na si Dean Philip Arnold Tuanyo. Magandang gabi, Jessica. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayon nga sa aming pag-aaral, ang mga political dynasties sa ating bansa
mas hawak nilang kontrol ng politika sa kanilang probinsya o kaya munisipyo, mas hindi na papaghatian ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito, at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya ang gustong kong tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law na matagal nang sinusulong ng ating saligang batas? Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasa because it is a matter of national survival. Ang ating mga governor, 70 out of 80 governors are already part of the political clans, not to mention yung mga congressman natin at pati ang mga party list natin ay hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, patayan doon sa mga local areas. We must pass an anti-dynasty law, and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader, in order to mobilize the masses to also support that legislation. Maraming salamat at good evening also to Dean Tuanyo. Kinakailangan tayo magkaroon ng basic agreement. What constitutes political dynasty? Kinakailangan muna natin ma-define kung ano ang political dynasty because there are good and bad political dynasty. But I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Ano po naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue po ng political dynasties? You have 30 seconds now. Sangayon ako doon na isabatas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamendahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold nito from 50 to 1 million. At pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino ma-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman na may 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Mala Rosa, dating commissioner ng COA na si Commissioner Heidi Mendoza at si Ginoong Danilo Ramos. Magtatanong kaugnay dyan, si Assistant Professor ng University of the Philippines School of Economics, Professor J.C. Punong Bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Noong January 2023, umabot sa 8.7% ang inflation, pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Ano ang pagkakaintindi ninyo sa mga naging sanhi ng biglang pag-arangkada ng mga presyo sa mga nakalipas na taon? At ano sa tingin ninyo ang pinakamagandang solusyon sa mga epekto ng inflation? Yun po bang ayuda na ngayon ay laganap sa iba't ibang panig ng bansa, ito ba ay sustainable or hindi sustainable na solusyon sa inflation? Una pong sasagot si Senator De La Rosa. Meron po kayong 30 seconds. Ang aking nakikitang solusyon dyan sa inflation ay palakasin natin ang ating production sa sektor ng agrikultura para makamit natin ang food security kung saan bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Higpitan rin natin yung ating palakasin natin ang crackdown against sa mga smugglers at hoarders na sila nagmamanipula sa presyo sa merkado. At yung pagbibigay po ng AKAP ay nakakatulong yan sa... Commissioner Mendoza, you have 15 seconds to react po sa sinabi ni Senator De La Rosa. Pwede rin nating tingnan actually yung production at saka yung supply, at saka yung demand and consumption. But in reaction to Senator Bato, hindi ako naniniwala na yung AKAP ay nakakatulong. Kasi yung AKAP, the way it is being implemented, ay masasabi nating ang ibig sabihin ko pong AKAP ay nakakatulong in the sense that money will flow inside the economy. Kaya kung may pera, may yung purchasing power ng isang Pilipino ay tataas po yung kanyang purchasing power. So, hindi po siya mahirapan. Kaya yun po. Pero kung sabihin natin na pang matagalang solusyon, hindi po yan ang solusyon. Immediate solution lang po. Sunod po namang sasagot sa tanong ni Professor Punong Bayan on inflation, si Commissioner Mendoza. tingnan po natin yung production. Nabibigyan po ba natin ng tamang support ang ating mga farmers? Meron po ba silang access sa mababang credit? What about the farm inputs? Kumusta po yung farm infrastructure? Ang ating mga kalsada, baku-bako, hirap-hirap, ang mahal ng transportation. At tingnan po natin yung mga economic
players, ang mga traders, ang mga producers, pati po yung mga nagho-hoard, at yung katiwalian din po sa mga regulatory agencies. Mahalaga pong makita bakit may inflasyon. Ang totoo po niyan, para sa amin, yung pulisiya at patakaran ng gobyerno kung bakit may ganito katinding inflasyon. Kaya para sa amin, yung policy and program, nakakalungkot pero inutil lang. Kailangan nga po natin yung tinatawag nating economic policies na tutugon sa tinatawag nating inclusivity, magbibigay ng social protection. Now, pag-usapan po natin paano ito gagawin, posible po yung tinatawag nating pansamantalang pagtulong sa mga kapusang kita, pero dapat ilagay sa tamang struktura dahil ito ang kailangan, tamang control. Huwag yung discretionary at lalong hindi. Depende lang kung sinong kakampi sa party at lalong hindi kung panahon ng eleksyon. At ang huli pong sasagot si Ginoong Danilo Ramos. Una po, pulisiya at patakaran ng gobyerno. Sa totoo lang, dahil sa kanyang ginagawa, ang gobyerno mismo ang ugat ng inflasyon. Anong solusyon? Una po, tunay na reforma sa lupa, palawakin ang tinatamnan ng pagkain lalo ng palay, hindi subdivision, hindi mall. Pangalawa, government subsidy para sa magsasaka at palawakin po ang papel ng gobyerno, hindi importasyon, kundi lokal na produksyon ng pagkain ang palakasin. Senator De La Rosa. Sa totoo lang, nag-agree ako sa mga pinagsasabi niya eh. Nag-agree ako, hindi ako laban sa sinasabi niya. Actually, kaming tatlo, halos pare-pareho ang gustong ipaparating. Mahalaga po na tingin namin mabuwag ang kartel. Dahil sila po ang isang may kinalaman dahil bakit mataas ang pagkain. Kaya po ang kailangan ay solusyon. At yun po yung inaalok namin, subsidy sa mga magsasaka, palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon, at ibasura po ang rice liberalization law. Maraming salamat po, Senator De La Rosa, Commissioner Mendoza at Ginoong Ramos. Ang Pilipinas po ay number 1 sa World Risk Index. Ang Japan naman ay number 24 kahit na ang kanilang mga hazards, mga bagyo, mga lindol, pagputok ng bulkan ay pareho lang ng Pilipinas. Hindi naman po tayo nagkulang sa pag-budget sa ating mga gawaing disaster risk reduction. Ang ginagastos natin ay bilyon-bilyon. Ano po ang gagawin natin para maitama yung paggamit ng mga budget na ito para hindi nahihirapan ang mga Pilipino? I'm very proud na ako po yung naging Vice President ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR at ang flagship project namin noon ay magpatayo ng mga multipurpose evacuation centers. At hanggang ngayon po, alam ko na marami pong natutulungan yan. Infrastruktura, bukod sa marami pa, tulad ng pagsupil ng korupsyon. Pero infrastruktura talaga ang kailangan, for long term, na para maibsan po ang pagdurusa ng ating kababayan. Pero paano po natin mararating ang mahusay na infrastruktura kung may korupsyon? Kailangan solusyonan ang korupsyon. So, naniniwala ako na kung tama lang yung pagkagastosan itong mga pondo na ito sa mga flood control, tama yung ating nagtanong na more than trillion na nga halos ang nagagastos. So, kailangan na masugpo at talagang isaayos ang paggastos sa flood control. Wala naman po kaming magkasalungat na opinion. Ang para sa akin po, ang korupsyon talaga ay talagang papatay sa atin. Ang ginawa po namin dyan is, ayon sa RA 10121 naman, ay dapat palakasin ng mga local government. Kaya ang ginawa ko po noon, ginawa kong pulisiya na ang pera ay binibigay diretso sa local government para sila ang magpatayo. At nakita po namin na sila ay ganadong-ganado magpatayo dahil pinagkatiwalaan sila, pati po ang procurement at lahat sa kanila na po. And that is the most effective way para magkaroon ng matibay na infrastruktura. Ngayon naman ang tugon ni Congresswoman Castro dun sa tanong ni Professor Lagmay. Taon-taon po nararanasan natin ang malalakas na bagyo sa ating bansa. At ang naapektuhan po nito ay ang mga mahihirap. So una po solusyon dyan ay bigyan ng karampatang kompensasyon ang ating mga mahihirap. Pangalawa ay yung tinatawag nating pagpapatigil sa mga mapapinsalang proyekto na ginagawa katulad ng mining, ng logging, at even itong reclamation na ito. At siyempre, siguraduhin na yung napakalaking pondo ay magamit ng gusto at hindi sa kurakot. Malinaw, global warming is real. What is normal before
Iba na rin ang normal ngayon. So we really have to look into technology of how we're gonna go about these things. Manila has reached its saturation point. Well, naniniwala naman ako no, na may epekto yung global warming. Pero dito sa ating bansa, naranasan natin talaga yung mga lugar na talagang hindi naman binabaha, pero nakakaranas na natin ngayon ng baha. Kaya talagang talagang singilin ang Administrasyong Marcos, kasama na diyan yung Administrasyong Duterte, dahil sa laki ng mga pondo ay hindi nagagamit ng gusto itong mga pondo na ito para sa mga flood control and disaster management. Urbanization, Manila has reached its point of saturation. We have to look beyond Metro Manila, look towards Bulacan, towards Bataan, towards Pampanga, towards Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. No amount of flood control program you put in Metro Manila if we're not going to expand urbanization towards our neighboring provinces. That could be a good solution to the problem. Ako po ay naniniwala sa sinabi ni Congressman na kailangan talagang i-desaturate ang Manila, ngunit kailangan po bigyan natin to ng isang balangkas kung paano talaga natin gagawin to. At kung dapat po, bilang isang bayan, mag-agree tayo kung kailangan talaga natin magbago ng system of governance sa konstitusyon. That's the way to go. We have to decentralize Metro Manila for us to have a chance against this global warming thing. And in as much as we try to solve the problem of floods, kailangan tignan nating mabuti ang teknolohiya, makabagong teknolohiya na meron ng Japan at mga ibang bansa na nagiging resilient sa mga disasters. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ay hindi po kinikilala ng China ang United Nations Convention of the Law. Marapat po ba ito na bigyan po natin ng ngipin ang nasabing batas nito para magkaroon po ng kapayapaan sa atin pong West Philippine Sea? Dapat natin talagang i-claim yung ating teritoryo dito sa West Philippine Sea laban doon sa pangangamkam ng China. Pero dapat nating maging hinahon tayo dahil sa impluensya ng Amerika, yung intervensyon ng Amerika sa isyong yan. Dahil baka ang mangyari, sa halip na maisulong natin yung ating interes, ang interes ng Amerika ang mangibabaw at gamitin tayong phone sa kanyang gera laban sa China. Sang-ayon ako sa sinabi ni Yodi na atin ang West Philippine Sea at dapat ipaglaban natin dahil karapatan natin na mag-explore, exploit at mag-harness sa resources ng West Philippine Sea. Maraming problema sa West Philippine Sea. Dapat ay dating araling mabuti dahil hanggat nandyan ang Amerika, nandyan ang mga dambuhalang bansa katulad ng China na nag-aagawan ng kanya-kanyang teritoryo at nagbabanggaan, kailangang alalahanin natin at protektahan ang ating interes at huwag paggamit sa China at huwag ding paggamit sa Amerika. Dahil pag tayo nagpagamit sa kanila, tayo ang maiipit at baka mapagaya tayo sa Ukraine. Alam mo ninyo, na-destino tayo ng Zambales, na-destino rin tayo ng Palawan. At nakita natin kung gaano yung potential dito sa West Philippine Sea na to. Sa Malaysia, binibenta nila ng 20 pesos a liter yung gasolina dahil meron sila pinanggagalingan ng 1 million barrels a day doon sa kanilang exclusive economic zone. Dito, binibenta natin na 58, average of 60 yung gasolina dahil 6,000 barrels a day lang ang nakukuha natin. Kaya dapat ipaglaban natin yan. Dagdag ko lang doon sa tanong kanina tungkol doon sa mangingisda. Alam mo, sang-ayon ako dyan na dapat ma-reinforce ang batas at suportahan yung ating mga mangingisda dahil sila talaga yung problemado. Nasa 40% ang poverty threshold dyan sa kanila. Kaya Sang-ayon din ako sa sinabi ni Calyodi kasi nakita natin yung kapakanan ng ating mga isda. Sila ang apektuhan ng gusto dito sa nangyari sa West Philippine Sea. Ganyan din ang sinasabi nila not only sa Masinloc kundi pati sa Palawan. Kaya ipaglaban natin ang West Philippine Sea dahil atin ito. Hindi natin dapat pabayaan at magkakaisa tayo dito na ipaglaban ito.